Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Gusto ko lang po ipakita sa inyo itong isang maikling video na nakunan po dyan sa, sa lower house, yan po sa House of Representatives. Iniimbestigahan po kasi dyan itong nangyaring traffic altercation dito po between Mr. Gonzales at dito sa siklista na lumabas na po ang pangalan po niya ay Alan Banjola. At base sa investigasyon, lumalabas na ang may kasalanan kahit sa ang anggulo mo tingnan sa paningin ng mga namumuno dyan sa investigasyon katulad ni General Acop na dating pulis. Sa tingin nila ang may mali dito ay si Mr. Gonzales. Pero dito sa mga iniimbestigahan nila mga pulis dyan sa Galas Police Station 11, ang ginawa nila, porke kabaro nila at porke galing doon si Mr. Gonzales, ang nangyari, inabsuelto na itong mga tulongis na pulis, itong si Mr. Gonzales. So dito panoorin natin kung paano sinabon ni General Acop o Congressman Acop itong mga tulongis na pulis dyan sa Station 11. So panoorin po natin. Nandito po ba yung station commander o chief of police na nag-imbestiga doon sa situation na yun? I think the person is hindi ba si ano I think he's outside, sir. Hindi si Arceo? Hindi ano? Si Randy Arceo? Hindi ano? Lieutenant Colonel Jake Barilla, sir. Wala siya rito, wala na. He's not in the room. Andito ba? Andito, Gerald Natates, andyan ba? Andito raw, andyan. Outside, sir. Sige, antayin natin siya. Kahit na sino sa representative ng Philippine National Police or NAPOLCOM, kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know your name, please? Police Lieutenant Colonel Jake Barilla po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan Banjola sa istasyon po ninyo? Sila Patrolman Murillo po, sir. Patrolman Murillo. Yung crew po ng aming mobile patrol. So sila ang nandun doon sa incident area? Bali sila na po, sir, Your Honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties doon sa traffic sector 4. Traffic sector 4, yung kung saan nangyari yung insidente? Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. Initial investigation. Sa traffic accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po doon sa, inalis po doon sa doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, Your Honor? Yes. Pwede ba siyang mag-commit ng grave threat?
Kasi sinabi mo, both parties eh. Wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po, doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah, Tapos yung malicious mischief naman is complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. so, when the case was turned over to your station, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, Your Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inanim po niya sa statement niya na tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Ano to? Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan nag-incur po ng dent doon sa malapit sa bubong niya, Your Honor. Sa bubong? Yan po. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever dismissed policeman, at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney Fortune. Di ba? Butin mo ako. We have no idea about yung bayaran, sir, na 500. Wala po kami idea. So, when they entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung nung hatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwanag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, during the course of initial investigation, nag-manifest po sila verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magkaarigluhan. Kasi sa PNP, bawal po ang magkaroon ng areglo. So, para hindi kami makulayan, nirefer namin sa barangay for mediation. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi
kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. Kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, tingin ko, sa isip lang niya, ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista May I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun Di ba? May sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati, sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko Hindi ko naman sinabing pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan It has been done during my time and I think it's still being done now. Mr. Chair, marami po salamat. Okay, thank you so much, Congressman Akop. Yun, so yan mga kababayan. Ito lang yun naman tanong ko Ito lang po yung tanong ko ngayon. Kung ganito ang ginagawa ng mga kapulisan na pinagtatakpan nila porque kabaro nila dati o po mga dating retiradong pulis o kaya mga dismissed na pulis, kung ganito ang ginagawa nila, paano tayo magtitiwala sa kapulisan? Nakitang-kita naman kahit mali itong si Mr. Gonzales, inabsuelto na itong mga tulonggos na pulis dyan sa Galas Station 11, itong si Mr. Gonzales. At pinalalabas pa na ang may kasalanan ay itong siklista na si Mr. Alan Badjola. So, yung ganitong klaseng mga pangyayari ay nakakatakot po para sa mga ordinaryong mamamayan. Dapat yung mga ganitong pulis, talagang inaalis sa serbisyo Sa totoo lang. Kaya hindi nyo masisisi ang mga tao na mawalan ng tiwala sa kapulisan kasi kayo rin ang gumagawa ng dahilan para maalis ang tiwala sa inyo ng taong bayan. Biruin nyo, kakampihan nyo yung inyong kabaro na na-dismiss dahil sa ginawa nga mga katarantaduhan nung siya ay nandyan pa sa PNP. Kakampihan nyo kahit alam na siya may kasalanan. Dapat hindi ganun. Dapat maging patas kayo. Dapat tingnan nyo kung sino yung mali at sino yung tama. Hindi kayo paggagawa ng paraan para makaiwas yung kabaro ninyo sa ginawa niyang katarantaduhan. So yan mga kababayan, yung isa sa halimbawa na ginagawa na katulonggisan ng mga pulis natin dito. So ito yung dapat mabago no? Marami namang matinong pulis pero nadadamay dahil sa mga karamihan ng mga ganitong klaseng pulis na hindi patas sa kanilang mga desisyon. At mas kinakampihan yung kanilang mga kasamang pulis kahit obvious na ito yung mali. Kaya wag nyo kami sisisihin, pasensya na po, wag nyo kami sisisihin kung wala na kaming tiwala sa inyo dahil sa mga ganyang klaseng ginagawa ninyo.